Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on in forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion na yung post-millennialism. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the gospel will advance powerfully in history before Christ's return. Ang ibig sabihin po nito ay bago pa man bumalik ang ating Panginoon sa Kristo sa second coming, yung gospel po o yung mabuting balita tungkol po sa Kanya ay lalaganap at magtatagumpay in the history. Hindi lang ito simpleng kakalat. Ito po ay powerful, may lakas, may epekto at pagbabago sa ating mga tao at sa lipunan. Kapag binasa po natin yung verse of the day natin, makikita po natin na ang anak na ipinanganak, which is our Lord Jesus Christ, ay may kapangyarihan sa pamahalaan at tinatawag na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kaya ang ibig sabihin po nun, ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang para sa hinaharap o in the future. Ito po ay umiiral kahit ngayon. Kaya habang lumilipas po yung panahon, yung message po ng salvation in our Lord Jesus Christ ay hindi na mapipigilan. Tulad po ng liwanag na unti-unting lumiliwanag sa dilim, yung gospel po ay magdudulot ng pag-asa, ng pagbabago at ng kapayapaan o ng peace sa mga bansa. Yung talata po na binasa natin today o ating verse of the day ay nagsasabing, oh, the greatness of His government and the peace, there will be no end. Ito po ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagtago ng kanyang paghahari. Kaya kahit po may kahirapan at kaguluhan sa mundo na dinaranas natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ang ating Panginoon Diyos po ay gumagawa at patuloy na ipagwawagi at patuloy na magwawagi yung kanyang mabuting balita bago pa bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christ's reign from the heaven is now transforming the nations on earth through His church. Ito po ay nangangahulugan na kahit wala pa po ang ating Panginoong Jesucristo sa pisikal na anyo dito po sa mundo, siya po ay naghahari na mula sa langit ngayon. O today, siya po ay nagre-reign na dito sa ating world kahit po siya ay nasa langit na ngayon. Ginagamit niya po yung kanyang iglesia o yung kanyang simbahan para baguhin yung mundo. Sa Isaiah chapter 9 verse 7, mababasa po natin na ang Mesiyas ay maghahari sa trono ni David at itataguyod ito ng katarungan at katuwiran mula ngayon at pagpakailanman. Yung ngayon po ay mahalaga. Hindi po ito isang pangakong magaganap lang sa hinaharap o in the future. Ito po ay nagsisimula na at patuloy na ngayon hanggang ngayon. At yung simbahan po ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga tunay na nananampalataya ay kanyang katawan dito sa mundo. Gamit po yung kapangyarihan ng banal na spirito o ng Holy Spirit, yung iglesia po o yung body of Christ ay sa kasangkapan o instrument para palaganap at i-spread yung katarungan, kapayapaan at katotohanan sa mga bansa. Kaya yung pagbabagong moral po, spiritual at social po na nangyayari po dito sa mundo ay bunga po ng actively reigning of our Lord Jesus Christ mula po sa langit. Hindi po siya absent, siya po ay hari na now at yung kanyang impluwensya ay patuloy na lumalawak habang ginagamit niya yung kanyang iglesia o yung kanyang katawan. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the millennial reign of Christ is a real, ongoing era of kingdom influence, not merely symbolic. Marami po kasing interpretation po sa eschatology. Every religion or every denominations has their own interpretation in eschatology o in the end times, lalo po tungkol sa millennial reign o sa 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo na binanggit po sa Revelation chapter 20. Pero sa pananaw po ng mga ilang theological na interpretation gaya po ng millennial o post-millennial view, yung millennial reign po ay hindi literal 1,000 years sa hinaharap, kundi ito po ay isang tunay
spiritual at kasalukuyang yugto ng paghahari ng ating Panginoong Kristo. Ayon po sa Isaiah chapter 9 verse 7, from that time and in forever, ang paghahari po ng ating Panginoong Kristo ay hindi pansamantala lamang. Ito po ay ongoing, totoo at may influensya dito sa mundo. Hindi ito basta-bastang simbolo lang o parang idea lang. Ito po ay nararanasan na ngayon sa pamagitan po ng epekto ng kaharian ng ating Panginoong Diyos sa mga tao, sa pamilya, sa lipunan at kultura. Yung pamumuno po ng ating Panginoong Kristo ay nakikita sa paglaganap ng kanyang gospel o ng kanyang magandang balita o the good news of salvation sa pagbabago po ng mga buhay at sa pagsibol po ng justice sa mga lugar na dating puno po ng kasamaan. Sa madaling salita po, yung panahon po ng kanyang paghahari ay narito na. Ito po yung view ng post-millennial view at tayo po ay bahagi nito bilang mga mamamayan ng kanyang kaharian. Hindi natin kailangang hintayin pa yung hinaharap para maranasan yung kanyang kapangyarihan. Yung kanyang kaharian po ay dumating na at ito po ay patuloy na lumalawak sa puso at bansang sumasampalataya sa kanya. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.